Magandang hapon po muli. Mukhang di ko na kayo makita. Nilagyan nila ng ilaw Di ko makita yung gloria ninyo. So, kumusta po ang lahat? Salamat sa inyo pong pagdalo. Ako ay natutuwa na maglingkod sa inyo muli. At natutuwa na mayroon tayong bagong mukha na nakita. Kay Kipi, tama ba? Kipi or GP? Sorry, GP. Kunin ko yung number mo mamaya, baka magkita tayo sa Qatar. Pupunta ako ng Qatar So, yan. Si Windy at saka si Carla. Finally, hindi na kalahati. Sorry. Cindy. Galing kasi sa mahangin na lugar. So, welcome po lahat at nawa ay bukas ang inyong mga puso sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Focus, ika nga. Last time, sabi ni Paul, press on towards the goal, restraining what lies ahead. So yun yung ating magandang gagawin ngayon. Ang title ng ating pag-aaralan sa team na To Live is Christ ay Fighting for Peace, Joy, Trust, and the Right Thinking. Translate ko sa Tagalog, medyo mahirap kapag ang fighting ay pakikipaglaban. Ano kaya kung pagpupursigi para sa kapayapaan, kagalakan, pagtitiwala, at tuwid na pag-iisip. Alam nyo ba na noong January 27, 2026, ito lang, last month, ipinabless ng Scottish Reformers o Reformation ang isa sa mga martir na babae na si Helen Stark. Siya ay nilunod sa ilog ng Tay dahil sa kanyang pananampalataya. Noong January 25, 1544, mayroong 6 na tao na inaristo. Na ang pangalan nila ay si Robert Lamb, William Anderson, James Hunter, James Finlayson, James Ronaldson, na ang kanyang asawa na si Helen Stark. Ang kanilang pangunahing krimen ay ang pagbasa ng Biblia sa sarili nilang lingwahe sa Scotland. Ito ay kinikonsiderang mapanganib, heretical sa panahong iyon. Si Helen ay isa sa mga ang mga akusasyon na binigay sa kanila or against sa kanila ay isa pa ay ang pagkain ng gansa sa All Saints Day Eve. Ito ay paglabag sa ordinansa ng pag-aayuno at pagpapasting na itinakda ng Roman Catholic Church. Si Helen Stark ang isa lamang na babae sa 6 na akusado. Ang principal na charges sa kanya ay nung siya ay naghihirap dahil sa kanyang panganganak o manganganak sa pinakabunso niyang anak. Ayaw niyang manalangin kay Virgin Mary para maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Sa halip, sinabi niya, I will pray only to the God in the name of Jesus Christ. After sa kanyang pag-uusig, silang 6 ay condemned to death.
As they were led past by the place where they had been judged, Helen spoke words that proved prophetic. Sabi ni Helen, ang mga taong nakaupo ng komportable at tahimik na pinapanood ang pagpatay sa amin. Sila ang siyang may kagagawan ng aming kamatayan. Ay haharap sa paghatol ng Diyos at ang kanilang pinagkakatiwalaang seguridad ay mawawasak. Some of the men were sentenced to be burned at stake. Helen's husband was to be hanged. She pleaded to die alongside with him on the gallows. But her request was refused. Di ka pwedeng mamatay kasama ang iyong asawa na ihahang. She was forced to part from him. She offered a final farewell filled with peace, faith, and hope. Sabi niya sa kanyang asawa, magsaya ka, sapagkat tayo'y namuhay ng maraming masasayang araw. Ngunit ang araw na ito, na tayo'y mamamatay, ang dapat na maging pinakamasaya para sa ating dalawa. Sapagkat tatanggap tayo ng kagalakang walang hanggan. Kaya't hindi kita babatiin ng goodbye. Sapagkat tayo'y biglang magkikita muli na may kagalakan sa kaharian ng langit. Inihatid si Helen sa pampang ng ilog, Ang kanyang bagong silang na anak ay pinagkatiwala sa mga kaibigan upang ingatan. Siya mismo ay tinahi sa loob ng isang sako, iginapos at inihulog sa nagyiyelong tubig kung saan siya ay nalunod. At naging isa sa pinakamadamdamin at pinakamalungkot na martir sa Scottish reformers. Ang main point ng ating preaching ngayon ay ito. Stand firm in the Lord. The church should live in unity. Joyful trust in God of peace. Disciplined thought with a reasonableness of life that inspires others. Sa Tagalog, manatiling matatag sa Panginoon. Ang iglesia ay nararapat mamuhay sa pagkakaisa. Masayang pagtitiwala sa Diyos ng kapayapaan, disiplinadong pag-iisip, at isang mahinahong pamumuhay na nagbibigay inspirasyon sa iba. Tayo manalangin. Aming Diyos at aming Ama, marami pong salamat na kayo ang aming kapayapaan, na ang tunay na katatagan ay nakaugat sa aming Panginoong Hesus. Sa amin nga pong pakikinig sa mga pangungusap ninyo sa amin sa talatang ito, ay dalhin niyo pa kami na makita namin ang aming mga sarili na sa iyo nakaugat, na sa iyo ay nagiging matatag. Kung sino kayo, Panginoon, ano yung iyong ginawa at ginagawa, hindi sa aming mga sarili, na kung saan ang panahon na kami ay maging katulad ni Helen,
handa kaming tanggapin ito na may kapayapaan, pananampalataya at pag-asa. Salamat ng marami. Dalangin ito namin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. So mayroon po tayong dalawang puntos na tingnan. Una ay, church should stand firm in the Lord. Pangalawa ay, church should cultivate a right thinking, godly traits, and example. Inanya ko po kayo na tingnan ang inyong mga Biblia sa ano pa man itong hard copy man ito o soft copy. At titingnan natin ang mga pangungusap na binigay or nilagay ni Apostle Paul. Unang punto, church should stand firm in the Lord. Sa verse 1, ang sinabi ni Pablo ay, "Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and my crown, stand firm thus in the Lord, my beloved." Sa unang verses na nagbigay si Pablo ng conclusion, ito ay connected mula sa previous niyang mga sinabi. Alam naman natin ito. Ang kanyang sinabi sa mga naunang verses, lalong-lalo na sa 17 hanggang 21, na kung ano ang identity at ang seguridad ng mga mananampalataya kay Kristo. Basahin ko muli, sabi sa verse 17 hanggang 21, "Brothers, join in imitating me and keep your eyes on those who walk according to the examples you have in us." Yung salitang brothers, mamaya tingnan din natin muli, ay pagpapakita na kapareho silang mga may personal na relasyon kay Kristo. Kung titingnan pa nga natin, sa salita ni Paul na, "I press on towards the goal dahil ikaw ang nagmamay-ari sa akin." So yun yung salita, yun ang identity ng mga ito. Verse 18, "For many of whom I have often told you and now tell you even with tears, walk as enemies of the cross of Christ." Hindi kayo yon. Brothers kayo. "Their end is destruction, their God is their belly, and their glory in their shame, with a mindset on earthly things." Hindi kayo yon. Brothers kayo. Verse 20, "But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ." Ito tayo. Ito yung identity natin. Ito yung kasiguraduhan natin. Verse 21, "Whom will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself." Yan yung seguridad na meron tayo. So, nakaugat ang pagsabi ni Paul na, therefore, sa kung ano ang identity and security meron ng mga mananampalataya kay Kristo. That's the good news we have in Christ. Meron tayong malinaw na direksyon. Klaradong destinasyon. Secured na destiny in Christ. Ang mga pasahing ito ay nagpapakita ng mga importanteng meron ng Kristiyano. Bago pa si Paul kumunikta doon sa kanyang ibibigay na instruction, nagbigay muna siya ng malalim
na pagpapakita ng kanyang affection. Di ba? Anong sunod na sinabi? Therefore, my brothers, whom I love and long for. Yung salitang my brothers ay pangungusap bilang kapamilya. Isang malalim na kaugnayan ng dahil kay Kristo. Kaisa sa komunidad, kaisa sa pamilya. Sabi niya, mga kapatid ko kay Kristo, pareho silang pag-aari tinubos ng Panginoong Hesus para maging matatag. Whom I love. Pagpapakita ng malalim na pag-ibig sa mga taga-Pilipos. Katulad ng pag-ibig ni Kristo. Alala ninyo, sinabi ni Paul, kahit na maghirap ako, hindi para maliligtas, kundi kaya niya itong gawin muli para mapaglingkuran ng mga taga-Pilipos. Ganon magmahal si Paul. Agape love. And I long for pagpapakita ng malalim na sakit or malalim na may sakit dahil sa paghihiwalay nila sa kanya mga iniibig na mga taga-Philippians. Di ba? Yung bang tayo pumunta sa sa UAE, ako dati sa Saudi, 2 years lang ako. Sakit doon. Miss ko na kayo. Hindi yung simpleng miss ko na kayo. May malalim na. Di ba? Sasabihan ka pa ng anak mo, pa, bukas umuwi ka na ha. Ang dali pakinggan. So something, yun ang sinasabi ni Paul, I long for my joy and my crown. Philippians is the source of Paul's joy. Hindi yung kanyang hard labor, hindi yung kanyang circumstansya, kundi ang bunga ng kanyang pagpapagal sa mabuting balita na ang mga Philippians ay lumalago. At sabi niya pa nga, my joy and my crown. Well, last week, sabi niya po ni Pastor James, yung prize. Magkaiba ito dun sa prize. Ito ay ang katulad ng isang atleta. Kapag ikaw ay lumaban, ikaw ay magkakaroon ng medalya or korona. Si Pablo, ang kanyang korona sa kanyang pagpapagalay ang mga Philippians. Philippians who grown in the Lord. Paul see the visible, tangible maturity na meron ng mga ito. Kaya nga sabi ni Pablo sa mga taga-Colossians, kaparehong ibig sabihin, for what is our hope or joy or crown of boasting before the Lord Jesus at His coming? Ano ba? Sabi ni Paul, it is not you, for you are our glory and joy. Si Pablo ay nagtuturo or pinapakita na kung paano ang mga atleta ay nagbibigay ng intense discipline, training para sa temporary na prize or reward or crown. Christians should be even more disciplined as they pursue an eternal one, katulad ni Apostle Paul. Sinasabi ni Apostle Paul na believers that they themselves, or Philippians, that they themselves are his hope, joy, and crown of boasting before Jesus at His coming. Sa atin, maganda itong tingnan.
as we look, as we pursue life, as we plan, di ba? Ano ba yung aking isa sa magandang goal na maging crown ko sa aking pagsali sa CG, pag-attend sa church, sa mga intentional na mga tanong? Ang intention ba nito ay para mag-stir ng joy? Para makita ng bawat isa ay lumago? Para sabihin natin pagdating ng Panginoon, yes, Jesus, part po ako dyan. Di ba? So after seeing this, sabi ni Paul, stand firm thus in the Lord, my beloved. Dahil dito, stand firm thus in the Lord, my beloved. Ito ay naglalarawan ng saklaw at pinagmumula ng kanilang katatagan, ang kung sino sila kay Kristo. Hindi mula sa sarili nilang lakas, mga gawa, pagiging membro ng iglesia, o ano pa man. Ang sinasabi ni Paul, stand firm thus in the Lord. Si Kristo ang kanilang kalakasan. Kaya magandang tanungin natin ito sa ating mga sarili. Ikaw bilang manggagawa o membro ng church, paano ka naglalaan ng panahon para sa kapwa mananampalataya? Magandang isa ito sa ating pangunahing nais na tayo ay kasangkapanin ng Panginoong Hesus para sa ikatatag ng ating kapwa mananampalataya. Ito ay ang bunga ng mabuting balita sa ating mga buhay. Verse 2 to 3. Ang kanyang appeal o ang kanyang pakikiusap ay kung paano mapatunayan ang katatagan ng mga Philippians. Verse 2, sabi rito, I entreat Judea and I entreat Syntyche to agree in the Lord. So yung dalawang babaeng ito ay marahil na meet ni Paul una, probably lang ito, hindi talaga, pero just to give you an idea, marahil na meet ito ni Paul doon sa prayer meeting kung saan una siya nag-preach sa lugar ng Philippi or Philippians. Doon sa Acts chapter 16 verse 13. Pero ang maliwanag lang doon na binanggit ay si Lydia. Ganun pa man, ang mga babaeng ito ay mga prominent member of the church. Well, ayon sa mga pag-aaral, sila ay ayon dito, sila ay may pangunahing dalawang hindi pagkakasundo or hindi pinagkakasunduan na marahil ay nagiging faction sa church. Well, hindi natin alam gaano kung ano talaga ang kanilang pinag-aawayan. Malamang sa malamang ito ay sa mga personal na alitan marahil or personal na preference. Kaya hindi sila nagkakasundo o nagkasundo. Kaya sabi ni Paul, I entreat. Ang pangungusap nito na ibig din sabihin I urge, I plea na kayo ay kayo ay mag-agree. Hindi lang sa gusto nyo lang. Agree in the Lord. Meron kayong pagkakaisa dapat. Isa sa mga marka ng matatag kay Kristo. At sumunod na verse, sabi rito, yes, I ask you also
true companion. May binanggit si Paul na marahil mga leader ng church na kanyang kasama sa gawain. Ang salitang companion ay, kung naalala ninyo yung mga donkey or cow na may parihong yoke na side by side para sila gumagawa. So yun ang sinasabi ni Paul na aking totoong kasama. Kaparihong nagpapagal. Natulungan, sabi rito, I ask also through companion, help these two women who have labored side by side with me in the gospel, together with Clement. Makikita natin na ang mga babaeng ito ay kagamit-gamit sa church. Tumutulong sa gawain para maproklama ang mabuting balita. In particular sa Philippians or sa Philippi. At sabi niya pa nga, together with Clement and the rest of my fellow workers. Well, si Clemente or Clement ay hindi na masyadong alam kung hindi tahimik masyado. Pero ang pangunahing nais ipakita ni Pablo na magkaisa. Walang awayan. Hindi ito maganda para sa isang church. Makita natin na ang pamumuhay na isang matatag ay nagnanais lagi ng pagkakaisa. Mayroong to agree is to humble themselves, to pursue joy. Di ba? Makita natin dito na minsan, madalas, maging sa New Testament Church tulad ng Pilipay, may mga hindi pagkakaunawaan. Tila baga normal lang ito. Pero ang hindi normal ay hindi magkaisa. Yung dalawang babaeng ito hindi nagkakaisa, ngunit sabi ni Pablo, aking mga kasama, tulungan sila. Kung nakikita natin sa ating application, kung nakikita natin ang ilan sa atin marahil na hindi nagkakaisa, tayo ang isang nag-i-stir up. Tayo ang nagpapasimuno para mapagkaisa. Hindi tayo magdadagdag ng apoy or magsasabi na lalo mag-away-away. Tanda ito ng tunay na pagiging matatag sa Panginoon. In last praise na binanggit ni Paul, pansinin nyo sa verse 3. Ano ang mahalaga makita natin? Whose names are in the book of life. Ano ba ang kahalagahan nun? They are blood-bought by Christ. And it should be helped to agree. They should be brought in attention that they should be in unity. Sapagkat mabilis i-unite ang mga totoong mga Kristiyano. Sila ay mga anak ng Diyos din. Parang sa pamilya natin. Kaya mo na lang maiwanan ang kapatid mo? Hindi, di ba? Because you are one Father. Here, they are one in Christ. Their names are in the book of life. Verse 4. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Isa sa mga instruction, command ni Paul na patuloy sa pagiging masaya sa Panginoon. Sa anuman sirkumstansya. Ito man ay sa mabuti at sa masama. Katulad baga ni Job. Magpapasalamat ka lamang ba sa Diyos kung ang nangyayari ay mabuti? Paano kung hindi? Yun ang sinasabi ni Paul. Rejoice in the Lord always. Your rejoicing, our rejoicing is not based on our circumstances, but based in the Lord.
what He has done, what He is doing, and what He has promised. Alam natin na all things work together for the good of His people. That's why we have all the reason to rejoice. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 17. Sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonians naman ito, rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. No hospital nanganganak ko, ang asawa ko, namatayan na nga ako ng anak. Do I need to rejoice? As a believers, rejoice. Katulad ni Helen, hindi ko sasabihin sa iyo, goodbye, bagkus see you. Dahil sa pagkatapos nating mamatay, magkikita tayo walang hanggan na kaligayahan sa langit. Yun yung magandang magiging maliwanag sa atin, mga Kristiyano. Di ba? Believers' joy flows from belonging to Christ. Dahil tayo ay kay Kristo na. Excuse me. Our joy flows trusting His sovereignty, resting in His presence. Kaya mamaya sinabi roon, the Lord is at hand. Yeah, susunod. Verse 5. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Kaya ka magiging matatag dahil sa mga ito. Hindi lang sa iyong identity at security, dahil sa kay Lord. He is at hand. Yung salitang, your reasonableness be known to everyone. Ang salitang reasonableness ay galing sa Greek word na ipikis. Sana tama na ating pronunciation. Nang ibig sabihin ay pagiging gentle, graciousness, patience, a non-defensive, a non-retaliatory spirit, nabubuhay na kalmado, gracious. Mayroon siyang Christ-like spirit that becomes evident sa bawat nakalpalibot sa kanya. Ginamit ito actually ni Jesus. Dahil dito, marahil gagamitin tayo ng Panginoong Hesus para hikayatin ang marami. Dahil sa mga tulad ng mga taga-Pilipos o tayo, na mayroong reasonableness. Yun yung maganda nating makita, at ang sabi pa nga ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 16, Ang binasa kanina ay 18 to pababa yata. Sabi, in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Napakagandang makita ang ating reasonableness ng mga nakapalibot sa atin. Dahil ang Diyos is at hand. The Lord is at hand. People can use us. The Lord can use us. The Lord is at hand. Ang ibig sabihin, ang presensya ni Kristo ay malapit sa kanyang mga anak, sa kanyang tao. Ang kanyang pagbabalik ay sigurado. Imminent. Ang mga mananampalataya ay pwedeng mabuhay hindi sa pag-aalala, kundi sa buong pagtitiwala na si Kristo ay lagi niyang kasama. Psalms 119 verse
151, sabi ng salmista, "But you are near, O Lord, and all your commandments are true." Nagpapakita lang na ang Diyos ay hindi far from His people. Nagpapakita lang na God is not watching in a distance. He is working through His people. He is with us. God's nearness anchors the believer's peace and gentleness. Napakaganda. Verse 6, "Do not be anxious about anything." Kaya sabi na ni Pablo, huwag ka nang mag-alala sa walang kakwenta-kwenta. Ito ay isang imbitasyon na mabuhay hindi sa pag-aalala, sa pangamba. Bagkus, ang lahat ng bagay but by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. But in everything by prayer and supplication ay isang maliwanag na pagsasabi na ang isang matatag na Kristiyano kay Kristo, mayroon siyang maliwanag na pagdidepende sa Diyos. Laging nilalagay niya ang kanyang kalooban, ang kanyang kaisipan sa espiritu ng pananalangin bilang pangunahing depensa, hindi huling resort. Mga supplication na ang pwedeng magbibigay sa kanya ay ang Diyos lamang. Kaya nga ang sabi ni Paul sa verse 19, kung mag-fast forward tayo, chapter 4 verse 19, sabi rito, "And my God will supply every need of yours according to riches in glory in Christ Jesus." Sa halip mag-alala, we need to pray. Pour out our spirit, Lord. You are the God that I can trust. Ang pag-aalala ang nagtutulak sa atin para lalong magtiwala sa magagawa ng Diyos. Yung ating pangangailangan, yung ating takot, mga pangamba, kung anumang kahirapan, lumalapit tayo with thanksgiving, sabi ni Paul, lumapit kayo na may pagpapasalamat. Ipaalam sa Diyos ang inyong mga hinaing. Tayo mga Kristiyano, alam na natin, alam na ng Diyos ang ating mga problema. Ang pagsabi sa Kanya ay pagpapakita muli ng complete reliance and dependence to His will. Yan yung stand firm in the Lord. Church, ito yung maganda nating tingnan. We need to cultivate a culture in this church, a life, an attitude, always rejoice in the Lord. Show a Christ-like gentleness to everyone, or reasonableness. Sa halip na mabuhay sa pag-aalala, lagi nating dalhin ang ating mga problema or everything to God in prayer with thankful heart because the Lord is at hand. Hindi siya malayo. Siya ay malapit na rin darating. Diba? We praise God. The good news that we can be the strongest man because of the Lord. It is He, hindi sa ating mga sarili. Pangalawang puntos. Church should cultivate a right thinking, godly traits, and example. Verse 7, sabi rito,
And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ang sinasabi ni Apostol Paul sa mga mananampalataya na taga-Philippians, na ang kanilang mga pag-aalala, gaya ng sinabi, ay laging dalhin sa Diyos sa pananalangin. Dahil ang Diyos ay laging may magagawa. Ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan dahil siya ang Diyos ng kapayapaan. Gaya ng sinabi kanina na aking narinig, ang salitang ito, the peace of yung kapayapaan ng Diyos that surpasses knowledge. Ang ating mga intellect, ang ating mga pag-iisip minsan naggahang. Hindi natin may paliwanag ang mga bagay-bagay. At minsan dahil sa ating pag-iisip, yun ang nagbibigay sa atin ng takot. Ang dapat makita natin dito ay ang kapayapaan ng Diyos na sa anumang kaguluhan na hindi kayang agawin ang pansin. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi siya kayang impluwensyahan, hindi siya kayang takutin, hindi siya kayang bigyan ng panic. Ibabalik ko lang kay Helen Stark. Never wave. Di ba? Ikaw kaya, tayo kaya. Ay, hindi, mag-pray na lang ako. Never. Sapagkat ang kapayapaan ng Diyos ang sumasa kanya. Mapayapa siyang namumuhay sa Diyos. Hindi niya nakaaway ang Diyos. God, His peace, His own peace. Hindi lamang ito merely calmness ng isip, kundi ito ay divine gift sa mga mananampalataya. Di ba? Yung klase ng kapayapaan na ito, na sabi ni Paul, surpasses all understanding. Hindi kayang ipaliwanag ng mga reasoning ng tao. Ang kapayapaang ito ay nananatili kahit sa kabila ng maraming sirkumstansyang pabago-bago. Ang kapayapaang ito nasa kahit sa anong lalim, hirap na nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya sabi ni Paul, the peace of God that guards your minds and hearts. Yung salitang guard ay pagpapakita ito ng isang mga jail guard na walang pwedeng pumasok, gumalaw sa nakakulong. Tayo ay mga nakakulong sa katwiran ng Diyos. We are a slave of righteousness. God's peace guards our hearts and minds. Salamat sa Panginoon actually sa ating mga pag-aaral na ito. Na nararanasan ko first hand. Sa aming chat group as family, ang dami nagsulputang mga pag-aalala. Nagkukwintahan na kung magkano ang ambagan dahil na hospital si nanay. Tila baga, nakita ko yung pag-aalala ng aking mga kapatid at ng iba na yung mga apo. As usual, kalmante tayo at nagbibigay ng mga biblical verses kung paano maging kalmado sa mga pangyayaring ito. Tinawagan ko si tatay at bigla akong lalong naging kalmante. Dahil nung tumawag ko sa kanya, kumusta tay? Anong balita dyan? Bakit ikaw? Ayos ka lang ba? Kami ayos ni nanay mo. Masyado na kayo nag-aalala. Hindi. Alam mo naman ako nag-aalala. Sabi niya sa akin, alam mo, Rak,
tanggap na namin to. At na maliwanag nito sa buhay namin. Kung gagaling, okay. Kung hindi, ano naman natin, papunta sa Panginoon. Sabi ko, sige na, hindi na ako mamumusta sa inyo. Mas lalo akong naging kalmado. Sabi ko, tay, ang isa sa pinakagusto ko sa iyo kapag nagdumadaan kayo sa mga ganyan, yung patawa-tawa mong ganyan. Yun yung maganda, na mag-exhibit, na mag-spells over ang kapayapaan na naggagwardya sa kanyang isip, sa kanyang puso. Ganun din sa mga mananampalataya. I praise God dahil nauso na yung electronic transfer. Nagpadala ako ng something sa aking may bahay, ang akala ko okay na. Panay akong tingin. Biglang nag-message na, sabi niya, Nibia, pa, kulang pa. Ha? Bakit? Hindi maoperahan si mama kung hindi tayo mag-deposit ng ganito kalaki. Ay ko, kailan oras na, tulugan na, paano yan? Pero in my mind, I am calm. I have peace in my heart. Nag-iisip na ako, sino kaya ang pwede kong matawagan? We praise God for the life of a brother. We praise God, just a minute, imbes na operahan ng ganitong time, natuloy kasi kailangan mo mag-deposit. This is the God of peace. His peace guards us na maganda makita. Ito ang protection na mayroon tayo kay Kristo. Ang ating security ay nagkaroon mula nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Hindi na tayo makasakali sa buhay. May panahon pa na sabi ko, tika lang, kausapin ko nga ang ating mga kaibigan doon sa Pasig City General Hospital. Kasi ilang oras na kayo nakapila dyan. Baka mapabilis. Gusto mong mapabilis eh. Kukuha ka ng kaibigan. Pero I was reminded, hindi sa haba, sa iksi ng pagpipila ang kasiguraduhan, kundi sa Panginoon. We praise God. The good news is, we have this peace when we are in Christ. When we are in union with Him. Di ba? Excuse me. Kaya nga napakaganda na yung ginagawa nating mga kanta, hindi lang nyo napapansin. I like the way we select songs. I like the way we put ng mga talata sa Biblia sa mga pagsasalita rito. Kasi ang matatag na Kristiyano ay nakakakanta kapag nasa middle of circumstances ng kahirapan. When we meditate the gospel, the scriptures, we can sing the goodness. We can sing our security in Christ. We can sing who is Christ? What is the gospel? Verse 8. Sabi rito, finally, brothers, sa kanyang pagtatapos, sa kanyang sulat, finally, brothers, si Pablo ay mula sa anxiety ng tao, ng mga tao na hindi dapat para ang kanilang isipan ay matraining. Minsan sa isip ang problema natin eh.
Sabi niya, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Ano ba ang iniisip natin? Paano ba tayo nag-iisip? Nagko-consume ba tayo ng maraming isipin na sa ating kaiisip parang paikot-ikot na lang? Hindi ganon. Di ba? Sabi ni Pablo, hindi. Ito yung dapat. Ito yung training. So Paul now turns from anxiety to mental discipline and a Christ-like thought patterns. Ang mga mananampalataya ay binigyan ng maliwanag na instruksyon na magpatuloy to think about this, to meditate on, to dwell on the things that are true, what is consistent with God's Word and reality. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Honorable. Ano ba yung worthy of respect? Kagalang-galang ba ito? Just. Ano ba yung morally right? Yung align sa God's standard. Yun ba yung ating dinidwell? O baka mga telenovela, teleserye na lang? Huwag. Mabilis ka wala ng kapayapaan dyan. Pure. Ibig sabihin, ano ba yung malinis, banal, free from corruption, lovely, what is attractive in moral beauty and goodness, commendable, what is admirable and worthy of approval, what is excellent and praiseworthy, ano pa mang morally excellent that reflects God's character. Yun yung dapat laman ng ating mga isipan, ng mga taga-Philippians, tayo as believers. Maganda ito nating i-check. This is not a passive meditation. It is intentional, disciplined focus. Nagtuturo si Pablo ng ang kapayapaan ay konektado sa kung ano ang iniisip ng tao, ng mananampalataya. Kapatid, let us check our minds, our hearts. Ano ba yung mga ambisyon nito? Ano ba ang mga iniisip nito? It should be this way. Yung focus, yung discipline, ay lagi sa kung ano yung excellent and praiseworthy. Verse 9, sabi ni Paul, and what you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Sa pagtatapos ni Paul, sa kanyang panawagan na ilagay, isabuhay ang katotohanan. What was learned, what they learned from Paul teaching, sa mga doctrinal na kanyang pagtuturo. Di ba? What they received, yung apostolic traditions o yung apostolic instruction na dinelivered sa kanila. Dapat pakinggan natin, pakinggan nila. The church is always holy, Catholic, and apostolic. Lagi tayo nakadevote sa mga apostolic teaching. Katulad ng mga taga
At tulad ng mga early Christians sa Acts chapter 2 verse 42, they devoted in prayer and fasting and apostle teachings. What they heard from Paul's teaching, yung mga preach ni Paul. Above all, sa sinabi ni Paul, unseen in me. Yung hindi ko lang sinabi, yung hindi nyo lang natutunan, yung hindi nyo lang napakinggan, bagkus yung aking example. Makita natin yung integrity ni Paul bilang manggagawa. Tayo bilang mga manggagawa at mga mananampalataya, kakitaan ng ganitong klase. Example. Kaya nga, doon sa ating point number 2, church should cultivate a right thinking, tuwid na pag-iisip. Paano? Verse 8. Godly traits. Isa pamuhay ang mga natututunan, napapakinggan. Maging example. Si Pablo sa kanyang pag-uugali, sa kanyang pagiging mapagpakumbaba, sa kanyang kagalakan sa kabila ng maraming mga kahirapan, sa kanyang katatagan na kahit kinulong, masaya pa rin. Sa makatuwid, sabi ni Paul, put these things in practice. Christian maturity is not only believing right things or thinking right things, but living them out. Di ba? Magkaiba yung tamang pag-iisip, tamang iniisip, pero magkaiba yung ipinapamuhay na ito. We pray. Sabi ng aking kaibigan na namatay na, si R.C. Sproul, ang pinakamahabang travel ay ang sa isip papunta sa puso. A shortest distance but a long travel. Minsan nasa isip na natin. But we praise God sa mga mananampalataya, kapag nasa isip niya, dadalhin niya yan ito sa ating puso, conviction ng sa ganun ay mabuhay na tayo dyan. That our Lord will use us, our reasonableness for others, para patatagin ang ating kapwa mananampalataya, at para sa hindi mga mananampalataya, sila ay makakita na mayroong totoong pagbabago sa totoong Panginoon. In verse 27, Philippians chapter 1, balikan ko lang itong sinabi rito, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Pursuing, fighting. Dito sa ating nailagay o itinatahak na titulo or title. Fighting for peace, joy, trust, and right thinking. So church, nagbigay tayo ng mga ilang application. Bunga ito ng mabuting balita na ating ipinapamuhay gaya ng sinabi sa Philippians chapter 1 verse 27. A good question for us is, paano ba ito nangyayari sa ating mga sarili? At paano tayo nagnanais na ma-cultivar or ma-cultivate ito sa atin sa church? Yung matuwid na pag-iisip, yung makadiyos na pag-uugali, yung maayos na example,
na pagpapatunay ito na tayo nga ay matatag sa ating Panginoong Hesus. Ito ay pagpapakita na maliwanag na siya nga ang ating Panginoon. Kung isa ka sa hindi pa maliwanag ang iyong buhay dahil sa kawalan ng kaliwanagan kung sino si Kristo sa buhay mo, ito ang aking plea sa iyo. Wala kang totoong kapayapaan maliban na wala kang personal na relasyon kay Kristo. Si Kristo ang Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan. Siya ang totoong makapagbigay sa iyo ng kapayapaan. Ang taong wala kay Kristo, siya ay kaaway ng Diyos. At ang mga kaaway ng Diyos, sila ay paparusahan dahil sa kanilang kasalanan sa impyerno. Sabi ni Jesus, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give it to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid." Ito na ang buhay ng nakay Jesus. Mayroong totoong kapayapaan. Mayroong totoong antidote sa anxiety na binibigay ng mundong ito. Muli ko lang basahin ang ating main point sa ating pagtatapos. Stand firm in the Lord. The church should live in unity, joyful trust in the God of peace, disciplined thought with a reasonableness of life that inspires others. Let us come to the Lord in prayer. Aming Ama, aming Diyos, patuloy ang aming dalangin na makita mo at patuloy nyo kaming empower, na makita namin ito patuloy lumalago, na kami man ay kasangkapan ninyo sa paglago ng aming mga kapatiran, maging sa mga tao na nakapalibot sa amin, makita nila ang liwanag na naliwanag namin na nagmumula sa iyo, Panginoong Hesus. Salamat po ng marami sa iyong habag, sa iyong grasya, sa iyong pag-ibig. Dalangin ko po ito sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen.